Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ang mag-serve ng warrant of arrest o manghingi ng tulong ang Interpol sa Estado para iserve ang warrant nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing sa ICC, tutulong daw ang Estado. Doon pa lang mga kababayan, palsipikado na yan at malabo hong mangyari yan. Sige, pagpatuloy nyo lang, tuloy nyo lang yung mga kabalbalan nyo na yan. Pero nakikita ho natin kasi dito mga kababayan, pinipilit tong sinusukat ho ng Estado kung hanggang saan ba talaga aabot yung kanilang yung hanggang saan ba itong mga Duterte supporter na to. Kaya ba nilang talagang lumabas sa karsada, pigilan yung pag-aresto at kung anong gagawin ng ating mga kababayan kung sakaling makikipagtulungan ang administrasyon itong si Marcos Jr. dyan sa Interpol na yan para iserve ang warrant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Wala naman ho talagang warrant eh. Lumabas lang ho sa bansa itong si Tatay Digong. Ngayon ginawa na ho ng issue at yan ho ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Imbis na yung kulang-kulang na bycam report, yung walang humpay na ayuda, yung paghihirap ng ating mga kababayan, yung nangyayaring gutom, nakakuha na naman ho ng opening itong si Claire Castro para hindi mo pag-usapan yung mga kapalpakan niya dyan sa PCO. Rekta na ho tayo mga kababayan dito kay Atty. Salvador Panelo. Gigs! Yun, correct, attorney. Pero meron nga po tayong video kung maisingit ko lang patungkol sa pagdagsa. Marami pumunta, mga pulis, meron pang mga bit-bit na field doon po sa airport ng Davao, paparami dahil daw po sa impormasyon na nasa 7,000 ang binabalak na gamitin ng kapulisan para sa ating former president. Kung saan meron tayong may videos din tayo na kumakalat patungkol sa mga pulis na pagdagsa sa Davao City na naman, attorney. Ilabas mo nga yung mga video yan, makita. Yes. Ito kasi nangyari itong kaganapan kagabi lang. Kung di ako nagkakamali, bandang alas 10 ng gabi, if we have the footage habang piniprepare. Yun yung kumakalat po kasi na balita ngayon na isa daw to sa dahilan na magiging daan para mahuli daw po ang former president. Kaugnay po ito sa ICC. Yan po. Ano ang ito. Yan, kikita mo nga naman, no? Ang dami-daming naka-shield pa. Para dito sa mga pulis na to, mahiyahiya naman ho kayo sa mga balat nyo, no? Mahiyahiya naman kayo sa mga balat nyo. Ano ho bang nangyayari ngayon sa ating PNP? Para doon sa mga otoridad, yung mga nasa mababang ranggo. Wag ho kayong sunod ng sunod sa mga kabalbalan ng mga amo nyo. Dahil kayo, ni isa sa inyo, hindi kayo kilala lahat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung naging pulisiya na dublado ang sweldo nyo, talagang isinakatuparan niya yon bago siya bumaba sa pwesto. Ngayon, yung isang presidente na talagang nagmalasakit sa inyo at hindi kayo tinuring ng mga kasangkapan para pahirapan ang kanyang mga kalaban sa politika, siya ngayong ginigipit ng mga walang hiya kayo dyan sa PNP. Hindi naman lahat Yung iba dyan, hanap buhay talaga nila yan Kumbaga talagang yung mga talaga dito, mga salot talaga dito, yung kanilang mga superior, kagaya nitong si Torre, yung si Marbil. Sila talaga ang mga salot sa PNP. Sila talaga ang nagpapagulo dyan sa organisasyon na yan. Wineweaponize ang PNP para pahirapan yung mga kalaban sa politika nitong si Marcos Jr. Ano yan, sa Davao Airport ba yan? Opo.
Yan po, attorney. Grabe. Alam po ninyo, kailangan siguro liwanagin natin. Sinasabi nila na may warrant of arrest ang inisyo ng ICC. Ang sabi ng gobyerno, mulat sa pool, at kaya napupuri natin si Marcos Jr. dyan, walang jurisdiction. Tama ho siya nun. Talagang walang jurisdiction. Tayo ho kailanman hindi ho natin pupurihin yung bangag na yan. Yang si Marcos Jr. Di ho makakatikim ng katiting na papuri sa atin yung mama na yan. Meron hong tama yan. Meron tama. Sa totoo lang ha. Meron tama yan. Kita nyo naman sa mga desisyon niya, tahimik bulo. Parang yung ang dating parang wala siyang kasalanan sa mga nangyayari ngayon dito kay VP Sara, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Behind the scenes, siya lahat hong tumitimon. Kung paano pahirapan si Pastor Kibuloy, yung pagtawag na pinabili ng suka, pero okay lang yun. Okay naman ho yung pinabili ng suka. Ngayon talagang namamayagpag yung ating mga kandidato at talagang yung spotlight nasa kanila, ika nga, kaya dito kay Pastor Kibuloy, kay Congressman Rodante Marcoleta, dito kay Atty. Vic Rodriguez, di ba? Talagang yung mga kababayan nating OFW, yung pagsuporta ho sa ating mga kandidato talagang napakatindi. Kaya yung pagtawag na Team Suka sa ating mga kandidato, yun siguro, yung kaisa-isang ginawa ni Marcos na yun, kailangan natin siyang palakpakan dahil dyan sa Team Suka na yan, naging curious yung ating mga kababayan kung sino ba itong mga kandidato na to. Pag nalaman nila, yan ang mga kandidato ni Digongo, automatic sure ball na yan. So, dahil unang-una, sabi nga ni Presidente Duterte, paano ka magkakaroon ng jurisdiction? Yung batas na lumika sa iyo, ICC, ay hindi naman na-publish sa Official Gazette. Kasi sa ating saligang batas at sa ating Kodigo Sibil, kailangan ng isang batas bago mo ipatupad, kailangan malaman ng tao kung bakit bawal ang isang bagay at makukulong ka pag nilabag mo. Hindi po lumabas yan sa pahayagan, hindi rin lumabas sa Official Gazette. Na requirement po yan. Kaya sinasabi ng ating Kodigo Sibil, walang batas na patutupad hanggat hindi na ilalathala sa Official Gazette. Bakit kanyo kailangan ilathala? Kasi yung tao, kailangan ipahayag mo yung mga kalakaran na maaari niyang labagin at maaari siyang makulong. Kasi otherwise, sasabihin niya, teka muna, hindi ko naman alam, wala naman kayong pinapayag na yan pala isang aktong kriminal na ako'y mananagot siya. Pwede niya akong gamitin na depensa yan. Kaya sinasabi ngayon ng ating batas, hindi. Pag yan ay inlathala na sa Official Gazette, ipinagpapalagay, the presumption is, you have read it and you know the law and you know that when you commit the act prohibited by that law is a crime, mananagot ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam Ipinagpapalagay na alam mo yan pag nailathala. Kaya pag hindi mo inilathala, ayun, pwede mo sabihin na, teka muna, wala kayong inilathala, hindi namin alam yan. That's number one na walang jurisdiction, hindi nailabas. At nung ako yung Chief Presidential Legal Counsel, sinabi ko ng Presidente Duterte, ipagpalagay na po natin ako na nailathala. Kung tayo ay kakalas dyan, kung kakalas tayo, wala na silang jurisdiction. At kung malas nga ho tayo, di ba? So kung wala ka ng jurisdiction, ano pang kapangyarihan mo para imbestigahan o arestuhin o litisin ang Pangulong Duterte doon sa mga akusasyon mo? Wala, hindi ka na miyembro. Ang sabi naman po ng ICC, hindi, dati kang miyembro kahit na umalis ka sa ilalim ng aming ay kailangan pa rin mag-cooperate ang gobyerno ninyo. Pag yung akusasyon sa iyo ay nasimulan namin bago ka umaklas, bago ka nag-withdraw. Totoo yun ang batas nila. Pero ang problema nga,
Kung yun ang kanilang argumento, ang sagot natin doon, teka muna, hindi naman kayo nagsimula ng preliminary investigation bago umalis bilang miyembro. Nagsimula kayo, mahigit 1 taon na lumipas nung umalis bilang miyembro ang Pilipinas. O paano nyo ngayon sasabihin na meron pa rin ngayong jurisdiction? O madaling sabi, walang jurisdiction kahit saan mo tingnan. O ang tanong ngayon, ang sabi ng gobyerno, kaya pinupulaan natin at pinupuna natin ang Solicitor General, pati na itong Secretary of Justice, sinasabi nila, wala tayong jurisdiction. Pero pag ang Interpol ay humingi sa atin ng assistance para arestuin ito, tayo tutulong kasi miyembro tayo ng organisasyon. Ako, kabalbalan mo yan. Maling interpretasyon na naman yan. Bakit kanyo? Ang International Police Organization ay inorganisa para lang yung mga miyembrong bansa magtulungan kung meron silang hinahanap na bilanggong tumakas o isang tao na may mandamento de aresto dun sa mga iba't ibang bansang miyembro. Kaya tutulungan lang, kumbaga yung organisasyon na yan, magbibigay lamang ng impormasyon, ito, yung hinahanap yun nandito sa isang lugar. Pero hindi ang Interpol ang aaresto. Ang aaresto pa rin ng bilanggong hinahanap ng isang bansa ay yung gobyerno. Yung gobyerno, halimbawa ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas, may Interpol. May Interpol, hindi ba? Kikiusap ngayon, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. O arrestin niyo ito, Interpol. Hindi naman Interpol mag-aaresto. Yung pa rin gobyerno ng bansa ang magpapatupad. O ang tanong, pwede bang gawin ng mga pulis ng Pilipinas ang arestuin si Presidente Duterte na merong warrant of arrest ang ICC inisyo? Hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? Kasi nga wala kang jurisdiction. Pag wala kang jurisdiction, hindi pwede ipatupad ng gobyerno ang isang arrest warrant na emission ng isang institusyon na hindi naman tayo miyembro. Pag may ginawa ang gobyerno, dahil nung sinasabi nila ngayon, na-arresto nila si Presidente Duterte dahil daw merong red notice, may warrant at yung Interpol daw ay pumasok na. Aba, yan ho ay pagsalakay sa soberentiya, kasarilan ng bansa. Yan po ay illegal, yan ay unconstitutional at hindi maaaring gawin. Pag ginawa po ng gobyerno yan, at kung ang nag-utos niya na yung presidente ng bansa, yung presidente niya ay pwedeng ipasa ilalim sa impeachment proceedings at tanggalin at pwede pang magambla, kriminal. Pag nagkataon, wala na akong impeachment dito kay Bangag, ha? Pagka nagkataon ho, baka wala ng impeachment. Pag buwisit ho yung ating mga kababayan, baka bigla akong maging vice presidente pala itong si Vice President. Baka hindi nga matuloy ang impeachment na yan. Kaya nga sinasabi natin dito, sige lang, buwisitin nyo yung ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW. Nakita nyo kung gaano katindi yung pagmamahal nila dito kay Vice President Sara Duterte, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sabi niya? Bakit ko ba ginawa yon? Bakit ko ba tinepok itong mga durugista na to? Para kanino ba? Para sa akin? Para sa akin yan. Para yan sa mga anak ninyong iniwan sa Pilipinas. Naku, naghiyawan yung mga OFW, di ba? Kulang na lang magkagulo, kulang na lang sugurin si Tatay Digong at kurut-kurutin siya doon. Hindi, nanggigigilo yung mga kababayan nating OFW. Talagang gustong-gusto ko nilang makita, mayakap. Grabe. Iba ho yung mga kababayan nating taga Hong Kong. Iba ho talaga yung pagmamahal ng mga OFW dito kay VP Sara at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang bagay na hindi mararanasan ni Marcos Jr.
dito sa kanyang buong karera sa pagiging politiko, yun ho hindi niya mararanasan. At wala hong makakaranas doon sa naranasan na yun ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit itong si BP Sara pa ho, hindi pa ho natin nakita na nag-wild na ganun ka-wild yung mga tao nung pagka dumarating ho siya, pag nagsasalita ho siya. Meron din karisma itong si BP Sara. Talagang pinagkakaguluhan din ho siya. Kaso yung level nitong si Tatay Digong, kumbaga, iba yun eh. Tatay Digong yan eh. Diba? Nakikita pa lang ng mga kababayan nating OFW, sabihin ko sa inyo mga kababayan, kasi nakita na ho natin, first time ho nating nakita si Tatay Digong, nung nakamit ho natin siya nung sinama tayo ng third floor studio nito sila Madam Pamela at nito siya. Iba ho yung niya, yung presensya niya. Meron hong iba yung pagka nasa isang kwarto siya at isang lugar at alam mo, nakita mo nandiyan si Tatay Digong, iba ho yung mararamdaman nyo. Meron siyang ibang kahit di pa siya nagsasalita, yung nandyan lang si Tatay Digong, yung nandyan lang siya sa lugar na yan, hindi siya nagsasalita. Mararamdaman nyo yung yung presensya niya, yung aura niya, iba ho. Matindi ho yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nung nakita ho nating nag-wild yung mga OFW, nung nakita nila itong si Tatay Digong, pakakyat pa lang ng stage, talagang nagkakagulo. Ganun na ganun ho yung naramdaman natin nung nakita natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ka mapakali, kulang na lang, talagang puntahan mo para mayakap mo, di ba? Ganun ho mga kababayan. Kaya kung sakaling pinaplano talagang gawan ng masama itong si Tatay Digong, alam nyo na ho gagawin natin, di ba? Mag-organisa na ho yan, siyempre. Protect! Siya ho ang pinakauna ho natin dapat protektahan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ho talaga. Kasi siya ho, inalay niya ho yung 6 na taon niya, isinugal niya ho ang lahat ha. Tingnan nyo ngayon, hinahabol siya dahil dun sa ginawa niyang pagprotekta sa ating mga kabataan. Siya o naman ngayon ang dapat nating protektahan. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino sa illegal, unconstitutional na gagawin ng isang gobyerno. Yan, napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag, Attorney Sal. At malinaw din po sa ating mga taga-subaybay ang iyong pagpapaliwanag patungkol sa sitwasyon po ng ating former president. Samantala, Attorney, dumala rin po kahapon sa pasasalamat kay PRRD, yung mga OFWs, kung saan nandun po si Vice President Sara Duterte. Dahil ngayong darating na eleksyon, nagpaalala ang bise sa mga botante. Pakinggan natin, Attorney Sal, ang naging speech po ng ating Vice President Sara. Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Ayuda! Grabe no, mulat na mulat to yung mga kababayan natin, nababad na babad sa politika, di ba? Hindi naman ho natin masisi ang mga yan kasi meron ho silang naiwan sa Pilipinas at yung pag-update ho nila diyan sa mga nangyayari sa social media, yung nakikita nila, talagang alam ho nila. Kaya yung mga panluloko nitong si Bangag at nitong si Tamba, hindi ho uubra sa mga kababayan nating OFW. Yan ang dahilan kung bakit ho rin nila gustong patahimikin yung mga vlogger. Dahil yung mga vlogger, sila ho yung naglalabas ng mga tunay na kaganapan sa Pilipinas. At yun naman ang pinapanood ng mga kababayan nating OFW. Kagaya nito, nagsalita itong si Atty. Salvador Panelo. ICC naglabas, idadaan sa kumbaga, binabackdoor pinapaikutan ng ICC, walang jurisdiction. Itong Interpol, tapos papasok sa Pilipinas. Pero yung pinakauna, wala nang jurisdiction Dapat nga Interpol doon pa lang harangan. Teka, wala dyan, jurisdiction sa Pilipinas. Ano gagawin namin dyan? Baka kami pa ikulong sa Pilipinas, baka magkagulo dyan. Talagang magkakagulo. Ito, sinisigurado natin. Kung sakaling pinagtangka ang arestuhin itong si Tatay Digong, kaya hindi siya natatakot Alam mo niya, nasa likod niya ho ang sambayan ng Pilipino. Alam mo niya, tama yung ginawa niya. Kasi kung mali yung ginawa niya, alam naman ho natin yung mga taong ganun, di ba? Matatakot na yan kasi alam nila meron silang maling ginawa. Pero dun sa pagiging presidente niya, kaya pagka nakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, katapusan na ho ng Pilipinas. Yan ang tandahan nyo mga kababayan. Katapusan na ng Pilipinas. Yun na ho ang ika nga go signal para kung may pinaplano kayo,
Gawin nyo na yung mga plano. Mag-abroad na, magpunta dito. Gawin nyo na. Pagka itong si Tatay Digong nakulong, wala na ho. Ika nga, finish na. Ngayon, kung sino man na magtatangka na gawin, i-replica yung ginawa ni Tatay Digong na protektahan yung ating mga kababayan, yung mga kabataan, yun din ang sasapitin kung sakaling gawin nila yung ginawang hakbangin itong si Tatay Digong nung administrasyon niya. Kaya masasabi natin, pagka napakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakagulo ho ang Pilipinas. Sasang-ayon ho ba kayo na ikulong ang presidente na nakita ho natin na talagang minahal ang kabataan, na talagang ilinayo ang sambayan ng Pilipino sa ipinagbabawal na droga na to? Nabawasan ang korupsyon, di ba? Yung pagdating sa infrastruktura, talagang yun ang golden age ng infrastructure sa ating bansa. Yung build ni Tatay Digong. Ito anong nangyayari? Bangag lang ho nangyayari dito. Bangag Marcos lang ho talaga, di ba? Yung build better more, bangag Marcos lang ho. Wala, ano ba nangyari? Wala naman, di ba? Asa na? Na-delay, tinigil, dahil di kumikita yung mga contractor na malapit sa kanilang pamilya. Dito tayo kay Joel Chua. Ito again, Joel Chua, ako, bumibingo ka na rin sa akin. Tigil-tigilan mo na yan, ha? Hindi ka pa nga nananalo, masyado kang feeling. Sabagay, sayang nga naman yung kikitain nila. Business o yung impeachment na yan. At alam ho yan ng mga kababayan nating OFW. Mag-comment ho kayo dito kung isa ho kayo doon sa mga nagpunta dyan sa pagbisita nitong si dating Pangulong Rodrigo dyan sa Hong Kong. Kung isa ho kayo doon sa mga sumigaw ng Duterte, dyan sa nangyaring napakalaking rally dyan sa Hong Kong kahapon. Okay? PTP4. Hi, good morning, Kong Joel. Follow-up lang din po dun sa ICC issue. Sabi po kasi ni PCO Secretary J. Ruiz, we've heard that an arrest warrant has been issued. Doon nasabi nyo nga rin po na we're waiting for the final confirmation. And sabi nga, the government is prepared for any eventuality. Malacanang nga has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano pong masasabi nyo dito nga sa palace statement na ito? Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation Nako, na legal and dapat po diplomatic nating obligation. sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa Ayusin mo, ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. Yun. Parte pa rin daw ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito. Dahil kung tayo po ay nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo. Kasi miyembro po tayo nito. Opo. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging just give us a walkthrough po kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte kasama rin siya sa mga pinangalanan na sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong, tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong impeachment complaint. But po pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po, pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial. Okay, and another question lang po, since ito Talagang pinipilit ho nila. Yung impeachment kasi okay na yan. Pag-uusapan yan, tatalakayin yan sa Senado. Walang problema yan. Alam natin malulusten ni Vice President Sara Duterte. Wala question doon na malulusten niya. Yung mga yung mga articles of impeachment, puro basura ho yan. Wag ho kayong mabahala dahil nakita nyo naman ang ngiti nitong ating vice presidente sa pagbisita niya sa mga kababayan natin sa Hong Kong, di ba?
Wala ko tayong i-issue dyan. Okay na, tuloy nyo na. Si Tatay Digong, ano pa ako dyan, mag-aabogado mo ko. Di ba? Tsaka yung mga abogado nitong si VP, talagang confident ho nila na masasagot nila yung mga ibabatong mga aligasyon nitong mga kasama nitong si Joel Chua. Yun lang ho talagang pag-aresto kay Tatay Digong. Yun ho talaga, hindi katanggap-tanggap yun. Ika nga, kahit na may jurisdiction o kung ano pa man, hindi dapat pahintulutan ng kahit taga-suporta ka, hindi ka taga-suporta ni Digong, hindi nyo dapat pahintulutan yung pag-aresto na yan sa isang dating naging presidente ng Pilipinas. Ano, para sa pera, dahil galit kayo sa mama, binibenta nyo soberenya ng ating bansa. Bakit wala na ho talagang kwenta yung mga korte natin dito? Isa hong dagok sa judiciary, ang ano na yan, yung pagkuha dito sa dating Pangulo at lilitisin siya sa ibang bansa. Ganun na ho ba kainutil ang ating mga korte? Naku, mayroon ho tayong problema dyan. At kung ikaw hindi taga-suporta ni Tatay Digong at sang-ayon sa galaw na yan ng administrasyon ni Marcos Jr., ano nyo ho muna, kasi sa atin nyo ho yung mga sarili kung ano bang nangyari, ano bang problema, bakit biglang ganito na, sige, arestuhin nyo yan. Dahil sa galit, ganon. Kaya kahit ibenta na natin ang ating iyan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi pa talaga handa ang Pilipinas para umunlad. Kasi ultimo, naging presidente mo, piniglingkuran kayo ng 6 na taon, ginawa niya lahat ng kanyang makakaya, isinugal niya ang kanyang buhay. Tapos pagkababa niya sa pagiging presidente niya, itong sasapitin niya. Sino pa maglalakas ng loob ng presidente na salungatin ng agos ng alon pagka nagkataon na nangyari yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala na ho. Gumagana yung mga korte natin. Di ba? Gumagana ho. Di ba nga? Nagpunta tayo dyan sa Korte Suprema, dyan sa issue ng PhilHealth. Bakit dyan sa issue ng PhilHealth? Nakakapunta tayo dyan. Yung issue ng kulang-kulang na BICAM report, bakit tumatakbo yan? Dyan yung mga, sa tingin nila merong nalalabag dyan sa mga bagay-bagay na yan. PhilHealth budget. Bakit nagpupunta ho sila dyan sa Korte Suprema? Bakit dito sa particular na issue na to nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kailangan nating magpunta ng ICC? Sige nga, para sa mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di naman ho tayo wala naman ho tayong problema kahit kasuhan nyo sa Supreme Court o kung saan yung korte gustong kasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi natin dito, gumagana ang korte natin, doon kayo magpunta. At yung ICC na to, wala kayong jurisdiction dito. Wala kayong karapatan dito na arestuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang aaresto, ang Estado at yung mga ebidensya ay talagang mabigat at talagang meron talagang linabag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-usapan niya sa korte. Anak ng toko, pag-usapan sa korte. Pero wag yung banyaga ang maglilitis. Ibibenta natin yung sarili nating ika nga yung laman natin, ibibenta natin dahil galit lang tayo, dahil hindi tayo taga-suporta ni Tatay Digong, dahil makakalaban natin sa politika yung anak niya sa 2028 para masira ang pangalan nitong mga Duterte, para mabuwag ang supporter base ng mga Duterte. Kasi si Tatay Digong ho talaga, kumbaga yun yung pundasyon . Diba? Kung bakit mapahanggang sa ngayon yung mga Duterte supporter talagang hindi nagkakawatak-watak. Yung si Tatay Digong ho yung humahawak, ika nga. Pagka nandiyan si Tatay Digong, okay na yan. Nandiyan si Tatay Diggs, okay na yan. Wala na tayong problema dyan. Kaya kung meron man ho tayong puprotektahan ngayong mga panahon na to, dahil pinainit na naman nila yung issue ng ICC na yan, walang iba kung hindi ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay nagsimula sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government. Recent findings show nga that names like Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries of BP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ang full list dun nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo, Reed? Well, ito nga yung pagpapatunay na mas lalong to lumalakas po yung ebidensya natin. Ito yung magiging parte. At parte po to ng ating articles of impeachment. At again, mananatili pa rin po yung katanungan kung ito po mga ito ay fictitious name, saan po napunta yung pera? Natural. Anak ng toka. Binubobo talaga tayo nitong nitong mga congressman na to. Natural doon sa mga informant. Fictitious name yun kasi hindi nila pwedeng i-reveal yung identity nila. Please naman, Joel Chua, anak ng toka.
Walang iya talaga tong mama na to. Ibang klase ho. Ay, nako. Opo. So relax na po talaga, pahabol na lang po. Kailan po yung susunod na meeting ng prosecution panel at ano na po yung, kumbaga nasa na po yung development ng mga pag-uusap po ninyo? Bukas. Hindi. Nasa na po yung development? Patuloy pa rin po, no? Kagaya nung nakaraan, hinati-hati na po yung articles kung saan po ang bawat isa ay may mga assignment. And at the same time, pinag-aaralan yung mga substansya ng bawat article at kung ano pa yung mga possible na mga legal issues na amin pong kakaharapin. Sir, Thank you, Melda. Bayan. sir, nabanggit niyo na po na pinaghati-hatian na po yung mga articles of impeachment. Kindly elaborate lang, sir, sa inyo. Sino yung articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you, sir. Sa akin po, 2 at saka 3. Naku, 2 at 3. Yung- Bakit ayaw mo yung una? Bakit ayaw mo yung unang article sa impeachment? Kasi hindi lulusot yun. Yung pagbabanta, yung ginawang pinagbantaan daw itong si Bangag, itong si Coca Kakat, itong si ano. Bakit ayaw nyo yun? Kasi alam nyo, hindi bebenta yun. Madidepensahan yun. Doon ka sa article 2 at saka 3, doon sa tipong magbubusisi kayo ng diyan ng ang tawag dito, yung confidential fund. Diyan talaga yung kumbaga, diyan na magkakaalaman. At saka yung mga binigay doon sa mga yung mga ang tawag dito, yung mga envelope. Merong paliwanag yan. Merong paliwanag si BP Sara sa mga ibabato yung tanong, sigurado ho tayo dyan. Ha? Malaki ho yan. Magiging malaking usapin ho yan sa ating bansa. At sigurado, mamamayagpag ho itong si BP Sara dyan at makikita ng ating mga kababayan na pawang paninira lamang yan ni Tambaluslos dahil gusto ho niyang maging presidente sa 2020. Hindi na kita nananahimik siya ngayon. Kasi ayaw niya maging yung tipong parang magiging obvious na talagang naglalaway siya sa pagiging pangulo sa 2028. Nananahimik ho siya ngayon. Kahit na anong issue yung lumabas ngayon, di ho siya nagsasalita. Ang nagsasalita lang sa kanya, yung mga aso niya, kagaya nitong si Joel Chua, yang si Ortega, yang si Hung Hun, yang si Luis Tro. Sila ho yung mga madadaldal. Pero talagang ang gumugusto na maging presidente yung si Tambaluslos. Kaya naman mga kababayan, kung sakaling itong si BP Sara na-impeach nila, kung nakikita nyo kung pagnanakaw ngayon dyan sa House of Representatives, ganun-ganun na lamang, 150 million sa mga pipirma, walang humpay na ayuda, 7-7 scheme, meron ho silang mga ganyang klaseng galawan dyan. Pag ho naging presidente, yaang si Tambaluslos, sigurado ho tayo, madidrain ang sambayan ng Pilipino, ang kaban ng sambayan ng Pilipino, madidrain ho, uubusin ho. Walang iya ho yan sa Tambaluslos, maniwala ho kayo sa akin. Ngayon pa lang nakikita na ho natin ang kawalang iyaan niya. Kaya ho niyang palipitin lahat, kaya ho niyang maniobrahin lahat para lang mapasunod sa kanyang kagustuhan. Nakita niyo kung paano nag-kupsi itong mga congressman na to. Paano niya napasunod sa kanyang kagustuhan? Pera, yun lang ho talaga. Lahat na lang ang nasa utak nitong si Tambaluslos na bibili niya ng pera. Isa na lang ho ang di niya kayang bilhin ngayong mga panahon na to. At walang iba kundi yung mga tunay na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naghahangad ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Confidential fund at saka yung sa bribery. Kung hindi ako nagkakamali, si Congressman Lawrence at saka meron pang isa dalawa yun eh. Hindi lang akong sure kung si Kong Rog or kasama ko si Kong Rog. But definitely kasama ko si Kong Akop at saka si Congresswoman na Jinky. 5. Sa 2, 5. 3 sa 3. Si Rog yata yung isa eh. Hindi ko na maalala kung sino pa yung isa. I will verify. I will verify. Sige po. We will verify. Sir, intro kami. Hindi pa kami mag-ambush. Intro lang.
Tasking lang bukas, sir. Tatanungin na. Tasking. Sige. Very generic. Sige, tingnan natin ha. Thank you so much, sir, on the record. Nag-close door na. Sir, what time tayo magkikita and saan? Sir, masingit lang ng isa. Pag pinatawag po sa The Hague si VP Sara, does that mean hindi pwedeng magkaroon ng impeachment trial? Stop muna. Sa akin po paniniwala, tuloy-tuloy naman ang impeachment trial unless of course hingin yung kanyang presensya. So, kung kinailangan yung kanyang presensya, doon medyo siguro magkakaroon ng problema. Kasi kung wala naman po siya, kung hindi naman po siya umaattend, po pwede po kasi nakalagay po sa rules na i-enter po na not guilty. So, pwede pong tumuloy pa rin po. Unless siya, sir, yung Siya yung mismo magte-testify. kailanganin. Siya po yung kailanganin. Kasi normally, like for example, sa second at saka sa third, tingin ko puro documentary evidence lang po yan eh. Meron din mga testimonial, pero may mga iba po kaming hinahandang mga testigo na Handa nyo lang tingin ko lahat ng testigo. sapat naman at hindi naman kailangan si VP. Thank you. Ilang witnesses yun, sir? Sorry. Ilang witnesses yun? Sa Doon sa 2 and 3, sir. Yung sinabi nyo na may ilang testimonial Sa 3, evidence. siyempre, nandiyan na yung, definitely, nandiyan na yung 3 or 4 yun. From OVP and DepEd, sir. DepEd yung sa 3 eh. Thank you, sir. Thank you. Ed Galvez from FEBC Network News. Sir, good morning. Sir, doon sa issuance ng ICC arrest order, kumpirmado man o hindi. Pero wala jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tapos sabi ni former President, magpapa-aresto siya. Sir, doon sa issuance ng ICC arrest order, kumpirmado man o hindi. Pero wala jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tapos sabi ni former President, magpapa-aresto siya kung Philippine authority ang aaresto sa kanya. Sir, magkaiba po ang warrant of arrest sa jurisdiction. Pwede po bang tanggihan ito ng Justice Department or bound by our legal and diplomatic obligation na mag-respond sa ICC order? Meron tayong diplomatic obligation dyan eh. Warrant of arrest, pambihira ho talaga. Ibang klase ho talaga itong mga congressman na to. In fact, ginamit nga natin yung Interpol. Ibang usapan yung kay Alice Goo. Ito naman, bula-bulahan na naman to eh. Iba yung kay Alice Goo. Yung kay Alice Goo, hindi inaresto ho siya dahil meron ho siyang na-contempt ho siya sa House of Representatives at pinaghahanap ho siya. Kumbaga meron ng lumabas na order na kung saan makita tong alin na to, dapat dalhin nyo siya sa harap nitong mga walang yang congressman na to, di ba? Ganun ho yun, hindi ho nakakontempt, wala akong contempt order kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi ho pwedeng hialin tulad yung kay Alice Goo at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho ganun yun. Yung kay Alice Goo, merong jurisdiction ng House of Representatives na ipatawag siya, paharapin siya dyan sa mga pagdinig dyan. Pero yung arrest order galing sa ICC, wala akong jurisdiction yun. Ba't pa pinagpipilitan nyo? Sige na nga! Sige na nga! Nung hinanap natin si Alice Guo, kung hindi po ninyo, kung marirecall po ninyo,